Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Ginoong Ronald Cardema, Chairman po ng Duterte Youth Party List. Chairman, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Good morning po, Boss Jade, Boss Admar. Yes, Chairman. Ano ba yung naging reaction mo muna dito sa naging pahayag? Latest po ito na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. kaugnay po dito sa pagpapa-hair follicle drug test. Unang-una, ninong ko yan. dapat magpa-hair follicle test siya dahil pinag-uusapan ng buong bansa na nagda-drug siya. Alam niyo, masabi ko sa inyo totoo, nung ikinakampanya ko ang dating Senador Bongbong Marcos pagka presidente, kinakausap ako ng ibang kongresista na ka-close ko. Sabi, alam mo Ronald, nagda-drugs yan. Kaya sana wag yan ang suportahan mo. E di syempre pinagtatanggol ko yung ninong ko, di ba? Ninong ko yan si Bongbong Marcos So ganun lang ang mga pangyayari. Hindi ko naman akalain na nung naging presidente ang aking ninong, biglang lahat ng tumulong sa kanya, kami sa Duterte Youth, ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte at ang iba't ibang opisyal ng gobyerno na tumulong sa kanya ay bigla na lang babaliwalain niya, 'di ba? Tinanggal pa nga ako sa National Youth Commission kahit fixed term ako. So, syempre lahat ng binlock ko sa Facebook, lahat ng inaway ko para ipagtanggol ang ninong ko dahil sinasabi nila drug addict yung ninong ko. Di ako napahiya tuloy kami dahil pinagtanggol namin todo, pinagtanggol ng mga taong bayan ng todo, 'di ba? Tapos ganyan ang mga pangyayari. Sa gobyerno natin, ang dami nangyayari. Binibenta ang ginto ng Bangko Sentral, mga bilyon-bilyon ng SSS, GSIS, PDIC at PhilHealth, nililipat, panggawa ng karsada at iba't iba pa. So masasabi ko, ang epekto kasi ng pag-drugs, nandun sa utak na sa decision making, di ba? So bilang ikaw ang number one decision maker sa bansa, dapat talaga malaman ng bansa kung totoong nagda-drugs o hindi ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief. At kapag ganyan na pinag-uusapan na ng buong bansa kung nagda-drugs ba o hindi, dapat man lang, ang sagot ng Pangulo dyan, ipakita man lang niya through a hair follicle test na hindi siya nagda-drugs, di ba? Ang problema kasi, baka nagda-drugs noon, ngayon hindi na, pwede naman niyang aminin yon, di ba? Ang dami na kasing nagsasabi na nagda-drugs siya noon. So, pwede naman nagbagong buhay. Kaya lang, ang problema kasi kung Pangulo na, kung nasa Malacanang na, tas nagda-drugs pa rin, yun ang pinaka, di ba, kalokohan sa bansang ito. So, gusto lamang malaman ng mga Pilipino kung nagda-drugs pa ba ang ating head of state, ang ating Pangulo at ang ating Commander-in-Chief. At maipapakita ito through a hair follicle test. Yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na wala tong kaugnayan sa public office is a public trust, mali yun. Kaya ka nga ibinoto kasi pinagkatiwalaan lahat ng pangako mo sa bayan, di ba? Isang pangako dyan 20 pesos na bigas. Na ngayon, kalagitnaan na ng termino, wala pa rin. At mukhang hindi naman mangyayari. So, chinecheck ng taong bayan kung yung bang ibinigay na pagtitiwala, yung bang ibinigay na public trust, talaga bang worthy pa ibigay, di ba? Kasi nga, you are occupying the highest public office and you are losing the public trust because of so many decision makings that you are doing. So, ang pinaka number one dyan na gusto rin malaman ng taong bayan, kung drug addict ba ang naiboto naming presidente ng Pilipinas. And that only can be disproved through a hair follicle test po. So, dapat po mag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ay hinihiling na napakaraming milyong-milyong Pilipino po. Opo, Chairman, masyado bang mahirap o maselan yung proseso po ng pagpa-hair follicle drug test? Hindi naman po yata. Nagpa-hair follicle drug test naman po yata sina Kong Pulong Duterte, negative. Mabilis naman po yata yun. Bilang presidente ng Pilipinas, kayang schedule lang mabilis yan. Kasi hawak mo naman lahat ng government hospitals, kahit nakakapunta naman sa St. Luke's ang Pangulo, malapit ang bahay niya doon, sa Forbes, and everything, di ba? So, bakit yung pagde-deny pa ng Pangulo kanina, napakinggan ko first time to dito sa inyo, yung no, what does
hair follicle test, how does it relate to public office and public trust? Yung pagkakano pa parang without confidence.